Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang
kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, namin ay iyong dagdagan at gawing mo mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi niyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag mangungutang sa inyo ang mga kababayan niyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usosero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika.
Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalumbasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito naman ang pangalawang utos. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin ng Ebanghelyo, tinanong si Jesus. Pero yung pagtatanong nila ay hindi para matuklasan o magkaroon ng mas malalim na kaalaman. Diba minsan ganun tayo, pag may gusto tayo mas malaman pa, nagtatanong tayo. Pero ang pagtatanong kay Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon ay gusto nilang subukan si Jesus. Sa layunin pa lamang ng pagtatanong nila, it is not out of to get information or to learn, but out of curiosity.
Napatahimik ni Jesus yung mga Saduceo. Kaya iniisip nila, tara, tanungin din natin siya. Subukan nga natin siya. Kaya ang tinanong kay Jesus, ano pong pinakamahalagang utos sa lahat ng utos? At ang sagot ho ni Jesus, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Maganda po no, sa ating pagninilay sa linggong ito, anong ibig sabihin ni Jesus? Mahalin mo ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip ang Diyos. Sa madaling sabi lang po, sana ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi ho tingi-tingi, hindi ho pira-piraso, kundi buong buo, ikaw na ikaw. Yung buong pagkatao mo, ang ipapahayag mo sa pagmamahal sa Diyos. Hindi kung kailan mo lang gusto, hindi kung kailan mo lang trip, kung kailan lang comfortable sa'yo o kaya ng schedule mo. Pero ang pagmamahal natin sa Diyos, buong buo. At ang tao nagmamahal sa Diyos ng buo, naglalaan ng oras para sa Diyos. Hindi kung kailan lang siya free. Hindi kung kailan lang siya comfortable na mahalin ng Diyos, doon niya gagawin. At ang panyaya ni Jesus, kung gusto natin lumago sa pagmamahal sa Diyos, ay mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Buo. Hindi ho kalahating puso. Buo. Ikaw, buong buhay mo. Ito po sabi ni Jesus, ito yung pinakauna. Loving the Lord totally, wholly. Buo. Pero maganda yung pangalawang sinabi niya. Ang tanong lang sa kanya, anong pinakamalagang utos? Pero ang sagot ni Jesus, dalawa. Sinagot niya yung pinakamahalaga, pero sinabi niya, eto naman yung pangalawa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi sa totoo lang, ang pagmamahal natin sa Diyos ay salamin din at nakikita sa ating pagmamahal sa kapwa. Hindi ba sabi ni San Juan sa kanyang mga sulat, ang tao nagsasabi na mahal niya ang Diyos, pero malupit naman sa kanyang kapwa ay sinungaling. Kaya ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay sa totoo lang magkadugtong. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo kapwa mo. Hindi mamahalin ko lang ang Diyos o eto na ha. Hindi. Kung mahal talaga natin ang Diyos at buo ang pagmamahal natin sa Kanya, kumbaga, package deal ito. If we love God, we also love our neighbor. Kaya kung babalikan ninyo sa isang kwento sa Ebanghelyo, tinanong si Jesus, sino po ang aking neighbor? Who is my neighbor? At sabi ho, pag sinabing neighbor, the one nearest or closest to me. Sino yung kaya kong tulungan? Sino yung kaya kong mahalin na nasa paligid ko? Sino yung pwede kong pagmalasakitan? Misa kasi ang iniisip natin, nasa malayo. Pero yung nakapaligid lang sa iyo, yung mga malapit lang sa iyo, simulan mo sa pagmamahal sa kanila. Yung iba siguro, pamilya. Nag-uusap-usap pa ba ang bawat tao sa pamilya?
May panahon pa ba para kumain ng sama-sama? O chat-chat na lang? May panahon pa ba na kamustahin ang bawat isa? O wala nang pakialam? Magandang paanyaya sa atin ang mga pagbasa natin ngayon. Para sa ating pamumuhay Kristiyano, may kita natin ang pagmamahal din sa kapwa natin ay hindi lang yung nagbibigay ka. Yung kagad yung pumapasok sa isip natin. When we hear of the word charity or loving others, ang iniisip agad natin, magpapakain ako, magpapalugaw ako. Pero hindi eh. Papalugaw ka nga, pero chismosa ka naman. Nagpakain ka nga, pero exclusive ka naman. Doon lang sa gusto mo ang mahalin. Yung iba, bahala kayo dyan. Hindi ata nagdugtong, hindi ata nagugnay. Kaya magandang paalala sa atin, if you want to grow in love of God, do it by growing in love for your neighbor. Pagmamalasakit sa taong malapit sa iyo. Kahit na yung simpleng pangangamusta, tanda na ng pagmamahal sa kapwa mo yun eh. Yung simpleng pagbibigay ng oras sa taong malapit sa iyo, sa taong pakiramdam niya nag-iisa siya, pagbibigay ng oras, malaking bagay na yon. That is how we grow in love. And when we grow in love, we grow in faith. Kaya kung gusto mo lumago sa iyong buhay pananampalataya, lumago sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa natin. Marunong magmalasakit, marunong dumamay, marunong tumugon sa pangangailangan ng iba. Kaya itong dalawang ito, aminin natin, mahaba ang paglalakbay na ito. Hindi magiging madali ang mahalin talaga ang Diyos ng buo. Kasi minsan ang pagmamahal natin sa Diyos, minsan aandap-andap. Minsan ang pagmamahal natin sa kapwa natin ay hindi consistent. Pero higit sa lahat, hilingin natin ang grasya ng Diyos na ang mga ito ay maisabuhay natin. Na ang ating pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa ating mga salita lamang, kundi pagtatalaga din ng ating buong buhay sa Diyos. Pagtatalaga ng sarili natin para sa Diyos. Ang bigay sa Diyos, buong ikaw, buong pagkatao mo. Kahit yun lang minsan naglalaban-laban din tayo Kalaban natin yung sarili natin Pero hilingin natin ang grasya ng Diyos na talagang maisabuhay ito. Hilingin natin ang grasya ng Diyos na ang pagmamahal sa kapwa gaya ng ating sarili ay matugunan natin o magawa natin. Let's face the fact that Jesus' teaching is not easy. Pero kailangan din nating makita, bagamat hindi madali, nariyan ang grasya ng Diyos para patnubayan tayo. Nariyan ang grasya ng Diyos para tulungan tayo. Pwedeng hilingin din natin sa ating pagdiriwang ng misang ito, hilingin natin yung grasya sa Diyos na buong puso natin siyang mahalin. Na matutunan natin siyang mahalin ng buong tayo. Na matuto tayo magmahal ng kapwa natin gaya ng ating sarili. Let's ask the grace of God
to teach us how to love. Kasi aminin natin, minsan ang pagmamahal natin, hindi buo, kulang-kulang. Hilingin natin na turuan tayo ni Jesus paano magmahal sa Diyos at sa kapwa natin. Siguro yun ang pinakamagandang panalangin natin. Maliban sa dami-dami ng panalangin at hinihiling natin sa Panginoon, siguro unang-una nating hingin sa Kanya, Lord, turuan mo ako at bigyan mo ako ng grasya kung paano magmahal sa iyo at sa kapwa ko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa Tinlinhaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo, Panginoon naming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakikihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa
babahaginan ng katawan at dugo ni Kristo, ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng nakabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan
Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairing. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareo ng liminster ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo liminster. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin ng
may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin nang may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin nang may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Announcement. Available na po ang ating mga all souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus A. Madrid Jr. na anak ni G. Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglilingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na ordin ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Beaterio Street, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman, maaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon, ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura para na si Reverend Father Rufino Siscon Jr. Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numerong bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Reverend Chis. Salamat po. Panawagan para sa ordination bands. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni J. Edward San Diego at Ginang Maura San Diego, at nakatira sa 146 Paco, Ubando, Bulacan, na naglilingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista,
ay tinatawag na tumanggap ng banal na ordin ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 19 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufinus Escon Jr., maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numerong bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Brother AJ. Salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginanap ng lantaran ay sanawang maging aming makamtan tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ho igawad ang pagabasbas, kanina po narinig po natin ang panawagan para sa ordinasyon ho. Si Reverend Jess ay naglilingkod po sa atin bilang diakono at sa December 2 ho ay oordinahan na po siya bilang isang pari. Si Brother EJ po ay naglilingkod sa atin dito bilang isang seminarista na siya po ay naka-assign dito at naghahanda para sa ordinasyon niya na maging diakono. At sa November 25 po, siya po ay oordinahan na diakono. Si Reverend Jess po sa katedral oordinahan. Si Brother EJ po dito po oordinahan sa simbahan ng Quiapo. Mukhang first time po yatang magkakaroon ng ordinasyon dito ho sa Quiapo. Kaya pagdasal natin ang dalawang ito, si Reverend Jess at si Brother EJ, na gabayan sila ng Diyos sa pagtanggap nila sa banal na orden. At meron po akong panawagan. Baka meron ho sa inyo, may kakilala, kaibigan, anak ninyo, apo, na interesado po sa buhay pagpapari, hikayatin niyo po sila na magpari. Yung iba gusto pangarap sa anak, maging doktor, maging nurse, o ano man ang trabaho. Pero sana din po sa isang pamilya, hikayatin din natin pag may isang kakilala kayo o kamag-anak na interesado sa buhay pagpapari, hikayatin sila sa pagpapari. Wala hong sayang sa pagpapari. Lahat ay para sa biyaya ng Diyos. Kaya siguro pangkiliti na din. No? Baka meron dito na nagsisimba, na nag-iisip, ano ba yung buhay pagpapari? Parang interesting yan. Lumapit kayo sa amin, pag-usapan natin yan. Baka meron sa inyo, interesado sa buhay pagpapari at pagpasok sa seminaryo, iniyahan ko kayo, usap tayo. Gagabayan ko kayo na matuklasan ang tawag ng Diyos para sa iyo. It starts with a little interest, and the Lord leads us to where He wants us to be. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghahayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta, ay laging pumatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita
at hanapin ang kanyang kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalanin ang mga tanda ng panahon, upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.